Breaking na breaking news po tayo mga kababayan. Nako po, tayo lang ang may balita ngayon. Hindi po binabalita sa mainstream media. Senador Marcoleta, lumaya daw ngayong araw. Nako po mga kababayan ko, nagkakagulat ito. Talagang nagkakagulo ngayon ang mga naniniwala kay Senador Marcoleta at umiiyak na ang mga bendalo. Lalong-lalo na itong tagasunod ni Dayunyor. Nako po mga tangalista bobolista, hindi na alam ang gagawin. At yung troll farm, talagang sumasabog na sa galit. Nako po mga kababayan, eto na. Sandigang Bayan nagsalita di umano na hindi guilty si Senador Marcoleta dahil nga sa kaso na ibinibintang sa kanya na plunder. Nako po mga kababayan, totoo kaya ang lahat ng ito? May pasabog ang Net25 na kinagulat lahat ng tao sa loob. Nako po mga kababayan, dito po, tama si Marcoleta. May pasabog talaga dito, panoorin natin. O disclaimer, mga bobolista at mga tangalista, lagi kayo nang babas dyan. Manood kayo ng buo para hindi tanga-tangahan, ha? Para hindi laging 20 pesos na bigas yung pangarap nyo, hindi natutupad. Laging budol-budol ang nangyayari, napupunta sa racket-racket. Okay? Eto na po. Pasabog. Nako, Senador Marcoleta. Nasa Net25. Nako po mga kababayan. August 4, meron siyang pasabog. Panoorin natin, totoo kaya ang lahat ng ito? Panoorin po. Huwag kayong mangbabas. Kayo na naman lagi kayong nang bobobolista kayo Ito pong pasabog natin. Ibig sabihin dyan, nakaka 2 points na hindi si Alex Ayala, si Senador Marcoleta. 2 points. 2-0. Bakit? 1 point yung systems loss, di ba? Ganon. Di ba? Oo nga. Sabi niya, alisin na natin ang systems loss. Wala pumapansin. Ang tagal na nagsona. Kasi paano nila papansinin yun number 1 campaign contributor yung di ba? Nagsona. Alisin na natin ang systems loss. At kinabukasan, ito mga panukalang batas natin. Tanggalin natin systems loss na yan. 1-0. Mismo ang Pangulo nagsabing, we demand. Demand ano natin, i-amend na natin ang IPIRA law. Bahagi nga niyan, sa amendments ay alisin na po ang systems loss. Tapos ngayon naman, mag-submit tayo ng nautical chart sa United Nations. Ayun. Sabi, hindi kailangan yan. Ano yan? Automatic. Di ba? May baseline tayo. Kakwenta 200 nautical miles. Atin na yan. Dito mga kababayan, may breaking news po. Lumalabas po sa balita na si Robin Padilla at si General Bato nahuli. Pero sabi ni Senator Amy wala silang legit na balita kung talagang ang senador na si General Bato ay naaresto. Yan po yung sumasabog na balita. Ito po ay sinasabi sa social media. Totoo ba ito? Si General Bato naaresto? Hala ka, totoo kaya? Atin ng West Philippine Sea. Hindi, magsabit tayo. Kailangan natin Hindi na! Professor ako Marunong ka pa sa akin. Expert ako sa... Hindi! Nag-Latin pa, no? Ano sabi sa Latin? Yung if hindi ko ba... Basta. If a picture paints 1,000 words. Basta, bahala sila. Hindi ako expert Ba't ka makikinig dyan hindi ka naman expert sa maritime? Ako nagtuturo, ilang taon na ako nagturo Alam ko na lang, may mapa na. Hindi ka kasi nagtatanong sa akin. Ang tagal-tagal na ng mapa yan, 2012 pa Anong mapa hinahanap mo? Ayan mga kababayan, lahat ng mga puntos si Senador Marcoleta, lalong-lalo na sa libre kuryente na 2,000 at ibababa talaga ang singil sa kuryente at dito sa West Philippine Sea, talagang nakakadalawang puntos na mga kababayan. So dito, meron pong breaking news po si Jimmy Bondok. Nag-post po ito sa kanyang official
FB account na nagsasabi, bad news is coming. Pray hard that is not true for the good of the nation. Naku po, ano kaya ito mga kababayan? Ano kaya ang balitang ito na ikabubulaga at ikalulungkot ng taong bayan? Naku po, ito kaya yung pagka-aresto kay Bato? O anong nangyari kay Tatay Digong? Naku po mga kababayan. Ano ba ang mga kino-comment nila mga kababayan? Ito po, Bato has been arrested. Naku po. Nako, yung mga tangalista tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na, DDS lang ang sad. Maraming Pinoy ang masaya. Nako, mga tangalista, natutuwa na. Ayun. Ayan, nagsubmit tayo ng bagong mapa. Kasi hinahanapan para talaga tayo ng mapa. Sabi ng UN, ng UNCLOS, magsumiti na kayo para Yan. kilalanin na natin yan. De 2-0. Yan. Dahil dyan, nagpapabati ng mga taga-distrito ng Yan. Mamburao. 3-0 yan. Oo. Kawili di Luna, taga Bamburao yun eh. Oo. Di ba? Oh. Binabati naman ng Kajanin Balahadja. Yan. Ang kanyang asawa, Ka Enrique. Yun. Talaga naman. Ako, nasan, reviewin lang nila yung 10, Commandments. Hindi. 10 commandments yan. Ah. hindi yung 10 power bill ni Senador Marcoleta. Oo. Kasi 10 yan eh, na may kinalaman lahat sa kuryente. Oo. Yun, kapag ka na talaka yun at naipasa, Gagaan sa ng tingin ko baka sale sa kuryente. papaimbulog ulit. Baka makabawi ang trust rating ng Pangulo. So, 2-0 na tayo. Oo. 10 yan dyan eh. 10 nga, oo. Baka maging 10-0 yan pag Oo nagkataon. nga, antayin natin yung pangatlo. Oo. Tapos ang ikaka-champion niya dyan, pag napalaya. Champion. Sabihin na, walang kwenta yung kaso. Sabihin ng Sandigan Basura. Bayan, Oo tsaka nga. nag-decision na lumawa ang Supreme Court. Di ba? Kasi kahapon pala, in-arraignment siya, binasa ng sakdal. Pero hindi siya nagpasok ng anumang plea. Yes. Kasi meron pa silang petition sa Supreme Sa Court. Supreme Court pala. At ngayon pala ang kanyang lead counsel si Attorney Moises Tolentino. Oo, mahusay yan. Dating yan LRTA ganun ba? Ay, administrator. oo nga, natatanda Yes. ko nga, Si Ka Moises. Attorney Moises. Ka Moises. May dala pa bang tungkod siya? Hindi, malakas na ngayon. Ganun ba? Tsaka pinalo niya yung bato, lumigwak ang tubig. Bumuhos ang tubig doon sa Hindi, si Kamoses, baka lagi din nanonood sa atin yan. Ganun ba? Nandiyan lang sa may gawin ng Prisco. Baka nanonood kayo, tawagan niyo kami. Kasi pala, first time niya pala umattend sa hearing kahapon. Oo nga. Ina-ambush interview sa. Sabi niya, pasensya na kayo, hindi ko masagot lahat yan. Kasi first time niya nag-appearance doon sa pagiging abogado ni Senador Rodante Marcoleta. Yan. Yan. So ano pa? Gusto mo ba pag-usapan natin yung baha na naman sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Tingnan natin. Kasi hindi natin may iwasan dyan na... Ito lang, bago lang tayo pumasok, ang lakas ng ulan sa labas eh. Yun na nga. Di ba? Ang lakas ng ulan araw-araw. Saan ba ang mga lugar bumaha? I-report pala ito mamaya. Pero ipagpapauna na po namin sa inyo. Maraming baha. Dyan ho sa may bahagi ng Pangasinan tsaka ng Aurora. Sa Bagyong Luis pa to. Nagkaroon daw po ng landslide dyan. Meron din sa sa Benguet ba ito? Oo. Naku po, matindi pala mga nangyari. Iba pa pala yung report ni Freddy Rolyoda mamaya. Magkasunod na report yan. At meron din ginawang pag-rescue dyan sa La Union. La Union? Oo. Kababati. Ayan mga kababayan, yan po yung mga pasabog. Ano pa yung mga pasabog natin? I-check nga natin. Ano ba ang balita kay General Bato? Ito po mga kababayan ko. General Bato. Check nga natin. Arestado. Check nga natin. Check natin. Ano bang nangyayari? Breaking news ba ito? Senator Bato. Latest. May balita dito eh. Ito po, tingnan natin. May balita tayo dito. Justice Department, walang impormasyong naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ. Radio Patrol, Steve Raz. Steve.
Maan, hindi kinumpirma ng Department of Justice ang mga lumalabas na ulat na umunoy na aresto na ang puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong hapon sa DOJ, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na magpapatunay sa nangyaring pag-aresto sa senador. Si de la Rosa ay naharap nga sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga noong Duterte administration. Mararandaang huling nakita sa publiko si de la Rosa noong Mayo nang umalis siya sa Senado kasama si Senador Robin Padilla matapos ibasura ng Supreme Court ang hiling nitong temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest ng ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. Ayan mga kababayan ko. O check pa natin sa ibang balita. Ito po. Itinanggi ng National Bureau of Investigation na naaresto na nila si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang ambush interview, itinanggi ni NBA Director Melvin Matibag ang pagka-aresto kay de la Rosa ngayong hapon. Wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. Sir, yung manhunt operation po natin, sir. Lagi naman. Ha? Ito'y matapos kumalat ang mga spekulasyon na naaresto na ang senador. Si de la Rosa ay huling nakita sa Senado noong May 14 matapos itong tumakas habang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Naharap si de la Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isa sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity, kaugnay na madugong war on drugs. Samantala, sa panayam kay Attorney Estraelito Torion, Legal Counsel ni Senador de la Rosa, wala umano siyang natatanggap na impormasyon sa pagkakaaresto ng senador. Dagdag pa ni Torion, wala na umano silang komunikasyon ni de la Rosa mula nang tumakas ito sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Ayan mga kababayan yung balita na di umano ay arestado si Bato. Sana wag naman mga kababayan ko. O ito, pakinggan pa natin ito. Honorable Luis Trom. First of all, Your Honor, we just want to acknowledge your pronouncement earlier about the setting of the transfer of marking of exhibits that will be on August 5, 4 p.m. Tomorrow. This pertains particularly to Exhibit P4-3 and series through P4-35B. Second, Your Honor, we also acknowledge the pronouncement of the impeachment court relative to the oral or written comment of the defense to the earlier motion of the prosecution that was filed on August 3. That is to take judicial notice of the hearings conducted both by the House Committee on Good Government and Public Accountability and the Committee on Justice, Your Honor. That's for the record. And third, Your Honor, this is in line also with another pronouncement of the impeachment court in compliance with, relative to our compliance to the 5-day notice rule. We will be submitting the list of witnesses for next week, as well as the request for issuance of subpoena tomorrow, August 5, because the same will depend on the conclusion of the testimony of Ms. Sailin Del Campo, as well as the ruling of the impeachment court with regards to the motion to take judicial notice on the hearing of the two committees of the House of Representatives, Your Honor. Ayan mga kababayan, ipagpatuloy natin ang impeachment. Talagang mabubulagan na naman si Luis Tro. Yes, Your Honor. Duly noted. What is the pleasure of the lead counsel of the respondent? Thank you, Your Honor. First, with respect to the motion to set conference for the transfer of exhibit markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Las Cañas affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor,
The motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Las Cañas, then there is no reason for a supposed transfer of exhibit markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record, Your Honor. Thank you. May we respond, Your Honor? To afford the court some time to rule on the matter, let the marking and pre-markings proceed tomorrow without prejudice to a ruling of the chair with finality in open court. With respect to the objection raised by the counsel for the lead counsel rather for the prosecutor, at the appropriate time, most likely tomorrow also. No, probably on Monday, counsel, before we finally act on it after the marking and pre-marking to be done tomorrow. Again, that is without prejudice to noting the continuing objection of the counsel for the respondent on the matter. In any way, we will be finally ruling on the admissibility of these documentary pieces of evidence once formal offer is made. We will do that, Your Honor. Thank you. Thank you, counsel. If there are no other matters to be taken up, again, with the permission of my colleagues, fellow senator judges, let their interjections be done tomorrow when we resume at 10 p.m. We will be convening at 3:30 per the advice of our Senate President this afternoon. Trial is adjourned until tomorrow, August 5 at 10 a.m. in the morning. At dyan po nagtatapos ang Day 12 ng impeachment trial ni Vice Ayan, mga kababayan ko. O ano ng balita? Talagang nagkaigit-igit itong mga ebidensya ng mga bata ni Dayunyor. So, totoo kaya, mga kababayan, na si General Bato o Senator Bato ay naaresto? Nako po, sana wag naman, mga kababayan, dahil nako po, alam natin na puro na bendalo ang nangyayari. Isipin nyo, senator ng Republika ng Pilipinas ay ipapahuli nila at ang maglilitis ay yung dayuhan. Isipin nyo, mga kababayan, na itong sabi, nahuli na ba si Bato? Rumors swear online over alleged arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa. Rumors claiming that Senator Ronald Bato de la Rosa has allegedly been arrested spread rapidly across social media, sparking widespread discussion and speculation online. As of this writing, however, Philippine government agency or law enforcement authority has officially confirmed that De La Rosa has been arrested. Likewise, no official statement has been released verifying the claims circulating on social media. The reports remain unverified and there is currently no independent confirmation to support the allegation. The rumors have generated significant public interest, with many social media users calling for official clarification. Authorities have yet to address the circulating claims. Ayan, mga kababayan, totoo kaya? Mag-comment po kayo. At yan lamang po ang ating mga bahagi at shoutout po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po kay An-An. Yan, hello po idol. Rustico Edusma. Ayan, shoutout sa inyo kay Ma'am Mirna Aura, kay Ma'am Luke Isip, kay Gaspar Beltran, at sa lahat po ng mga nanonood, kay Ma'am Imelda Facon, taga Palawan, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. Like at share ang ating video. Pasubscribe na rin, mga kababayan.
mabuhay po. Ipag-pray po natin na si General Bato ay nasa mabuting kalagayan at ipanalangin din natin na si Senator Marcoleta ay makakalaya na. Lagi kong sinasabi yan na makakalaya na siya, lalaya na talaga kasi wala naman talagang siyang kasalanan. Kaya yung mga basher ko, mag-igit na kayo. Lagi kayo nagagalit pag yan ang sinasabi kong nakalaya na. Okay? Mabuhay po.